3 araw pagkatapos ng kasal namin. Nakatayo ako sa bago naming kusina. Hawak ko ang platong may pakay na ako mismo ang nakluto. At doon, gumawa ako na desisyon na tatapos sa pagsasama namin. Bago pa man ito magsimula. Ako nga pala si Sienna. At ito ang kwento ang gabi kung kailan huminto akong magsilbi sa mga taong ni minsan ay hindi man lang marunong magpasalamat. Amoy pa rin sa apartment namin ang mga puting rosas mula sa reception. Ang wedding gown ko. Nakasabit pa rin sa loob ng cover nito sa pinto ng cabinet. Nakasara. Parang isang sikretong, hindi pa namin nabubuksan. At ang kamay ng asawa ko. Naging isang bagay na kinatatakutan ko na, iatras natin ng kaunti. Nakilala ko si Elias Macharaek sa isang charity dinner sa Makati. 26 na taong gulang ako noon. Naniniwala pa rin ako na ang pag-ugali ng isang lalaki sa hapagkainan ay sumasalamin sa buong pagkatao niya. Ipinahila ako ni Elias ng upuan. Naalala niya na hindi ako uminom na red wine. Humingi siya sa waiter na gadag na tinapay dahil napansin niya ang gusto ko iyon. Akala ko, nakahanap akong lalaking pambihira kung mag-alaga. Ang hindi ko napansin. Ang pag-alaga pala ni Elias ay may kapalit na resibo. Bawat kabutihan niya, inaasahan niyang babayaran ko. Hindi ngang pasasalamat, kunding pagsunod. Hindi ko palang alam ang ibig sabihin nun. Ang alam ko lang, ang sarap sa pakiramdam na piliin ka. At sa edad na 26, ang mapili ay parang isang panalo. Kapag binabalikan ko ngayon, kitang-kita ko na ang mga senyales. Napakalinaw. Na halos nahihiya. Ako kung bakit ko iyon pinalampas sa ika-4 naming date. Siya ang umorder ng pagkain ko nang hindi man lang ako tinatanong. Tapos siya pa ang nagtaka nang sinabi kong gusto ko sanang pumili ng sarili kong kakainin. Alam ko kasi kung ano ang masarap dito. Sabi niya. Nakangiti. Na parang isang regalo ang pagtatama niya sa akin. Sa ika-8 date namin. Kinansela niya ang lakat namin ng matalik kong kaibigan noong kolehiyo. Nakapag-una raw kasi siya sa mommy niya na pupunta kami sa bahay nila sa Alabang ng weekend na iyon. Isang planong hindi man lang niya sinabi sa akin. Pero sa bawat pagkakataon, humanap ako ng dahilan para intindihin siya. Sabi ko, sa sarili ko. Ganyan lang talaga siya. Mabilis magdesisyon. Gusto lang niyang inaasikaso ang lahat, hindi ko pa naiintindihan. Noon na ang pag-alaga at ang pagkontrol, ay isa lang pala ang mukha. Nagdate kami ng 14 na buwan. Maaga niyang ipinakilala sa akin ang nanay niya. Si Doña Patricia. Mahinahon magsalita. Pinuri ang luto ko at ang tindik ko sa isang pangungusap. Na parang pareho itong requirement na dapat kong ipagmalaki. May paraan siya ngeng, pakpuri na laging nauwisa kung gaano ako kabagay sa pamilya nila. Parang inobserbahan ako para sa isang trabaho. Sa halip na tanggapin bilang isang tao. Huli na nang ipakilala niya ang kapatid niyang babae. At parang napilitan pa siya. May pinakdadaanan lang si Danica ngayon. Sabi ni Elias noong una niyang nabanggit ang pangalan nito. Doon muna siya titira sa akin. Huwag mo na lang masyadong pansinin. 29 na taong gulang si Danica. Mataray ang mukha. Mabilis tumawa sa sarili niyang ngabiro. Pero madamot gumiti sa iba. Lumipat siya sa bahay ni Elias 11 buwan bago ang kasal namin. Galing daw sa isang bed breakup. Pero ang sabi ni Danica, kailangan niya lang daw mag-reset. 3 beses ko siyang nakasama bago ang kasal. Sa bawat pagkakataon. Sinusuri niya ako na parang isang bagong appliances na tinitingnan kung matibay. Nung una kaming mag-brunch. Tinanong niya agad kung makano ang sweldo ko. Bago pa man niya malaman ang apelido ko. Nung pangalawa. Sa isang family barbecue. Tinanong niya kung itutuloy ko pa ba ang pagtatrabaho ko pagkatapos ang kasal. Tapos pahabol niyang sinabi na may partikular na gusto si Elias sa pag-ayos ng bahay. Ang pangatlo. Isang linggo bago ang kasal. Pinapanot niya akong tulungan si Doña Patricia sa pag-ayos ng mesa. Walang ngiti niyang sinabi. Sana marunong ka talagang magluto ang totoong pagkain.
Hindi puro panggiyech na pinopost niya, enigea, kaya darang mo sa internet. Bawat komento niya. Parang maliit na batong inihagis sa tahimik na tubig. Pinaktawanan ko na lang. Sabi ko sa sarili ko. Komplikado talaga ang pamilya. At kapag bago ka lang, mas kailangan ning mahabang pasensya. Ikinakasal ako kay Elias. Hindi kay Danica. Mababawasan din ang tensyon kapag opisyal na akong naging asawa. Pero may isang pangyayari. 2 linggo bago ang kasal. Napaulit-ulit kong iniisip. Nagsusulat kami ni Elias ng mega imbitasyon sa mesa nang pumasok si Danija. Tingnan niya ang guest list at sinabing, "Hindi mo pa sinasabi sa kanya yung tungkol sa problema sa utang." Ano nakita kong nagtagis ang bagang ni Elias. Isang reaksyong hindi ko pa nakita sa kanya. Hindi ngayon. Danica. Madiin niyang sabi. At nawala ang usapan kasing bilis ng paglitaw nito, nang tanungin ko siya noong gabing iyon. Kinawayan niya lang ito. Mga lumang problema lang sa pamilya. Sabi niya, walang kinalaman sa iyo. Naniwala ako sa kanya. Kasi noon, wala naman akong dahilan para magduda. Ngayon ko lang naintindihan. Ang linyang walang kinalaman sa iyo ang isa sa pinakamapanganib na pangungusap na maririnig mo bago ka pumirma sa marriage contract. Mali ako sa halos lahat ng bagay na mahalaga. Ikinasal kami isang Sabado apon. Isang garden wedding sa Tagaytay. May mga ilaw na nakasampay sa pagitan ng mapuno. Umiyak ng sobra ang nanay ko habang nagsusumpaan kami. Kaya kinailangan siyang bigyan ng tatay ko ng panyo. Tiningnan ako ni Elias na parang ako ang sagot sa isang problemang matagal na niyang sinusubukang lutasin. Ganun din ang tingin ko sa kanya. Hindi namin alam na makaibang problema pala ang sinasagutan namin. Nagbigay ng speech si Danica sa reception. Tinawag niya akong surprisingly good para kay Elias. At tumawa ang lahat. Parang isang nakakatuwang biro. Tumawa rin ako. Kasi iyon naman ang ginagawa mo sa sarili mong kasal. Hindi ba tumatawa kasam nga birong hindi na nakakatawa kapag tumigil na ang musika? Ang tatay ni Elias. Si Don Valta. Isang tahimik na lalaking nagpalago sa trucking business ng pamilya nila mula sa isang delivery truck hanggang sa maging kilala sa buong bansa. Maikli lang ang naging speech niya. Puro tungkol sa kung gaano siya ka-proud na sa wakas. Naayos na rin ni Elias ang mga problema sa bahay. Naalala kong naisip ko. Kakaibang linya iyon para sa isang kasal. Hindi ko pa alam nun kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi kami agad nag-honeymoon. Maraming inaasikaso si Elias sa kumpanya nila. At si Danica? Nakatira pa rin sa guest room ng bahay, na inuuwian namin ngayon. Isang simpleng bahay sa isang tahimik na subdivision sa Alabang. Sabi ko, sa sarili ko. Pansamantala lang ito. Marami akong sinabing pansamantala. Nanawi sa panghabang buhay, nasakit sa ulo, unang gabi namin sa bahay. Yung honeymoon na hindi na nangyari. Nilipat na ni Danica ang magamit sa 2 cabinet sa kusina para makasya ang protein powder at vitamins niya. Tinulak niya sa likod ang mga bagong pinggan na regalo sa kasal namin. Nang walang paalam. Parang hindi man lang ito napansin ni Elias. O baka hindi niya inisip na kailangang pag-usapan. Naalala kong nakatayo. Ako sa kusinang iyon ng alas 11 ng gabi. Tahimik kong ibinabalik sa unahan ang mapinggan ko para maabot ko. Kinukumbinsi ang sarili ko na ganito talaga kapag pinagsasama ang buhay ng 2 pamilya. Hindi ko pa naiintindihan na ang pagsasama ay gagana lang kung parehong handang magbigay ng espasyo. Lumipas ang unang 2 araw ng kasal namin sa pagbabasa ng mga thank you cards. Pag-ubos ng tirang tsake. At pagbubukas ng mga regalo. Nagsimula ako sa bago kong trabaho nung Lunes. Isang marketing coordinator sa isang kumpanya sa BGC. Naalala ko nang isabit ko ang bago kong ID noong umagang iyon. Pagkatapos ng ilang linggo, naramdaman ko ulit na ako ito. Hindi isang nobya. Hindi isang bagong apelyido. Si siya na lang. Na gumagawa ng trabahong magaling siya. Sana pala. Kinapitan ko ng mas matagal ang pakiramdam na iyon. Hindi ito umabot ng alas 6. Nag-text si Elias nung lunch break ko.
May listahan ng bibilhin sa grocery. Manok. Patatas para sa mashed potato. Green beans. At 2 litrong soft drinks. May pahabol pa. Gusto raw ni Danica ng maraming butter sa patatas. Huwag ko raw kalimutan. 2 beses pa siyang tumawak bago mag-alas 5. Una, para siguraduhin out ko na. Pangalawa, para itanong kung nabili ko ba yung soft drinks. Naisip ko noon. Ang weird naman na 2 beses tumawag ang isang asawa para lang sa soft drinks. Inisip ko na lang. Baka nag-adjust lang kami bilang bagong kasal. Marami akong pinalampas dahil sa dahilan na yon. Hanggang sa napuno na ako. Nang buksan ko ang pinto noong Lunes ang gabi. Ang lakas ang volume ng TV. Nakabaluktot si Danica sa sofa. May kumot. Tumatawa sa isang palabas. May mga nakatambak na walang laman na latangang soft drinks sa mesa sa tabi niya. Sa lababo. May mahugasin mula pa nung nakaraang 2 araw na hindi man lang nila ginalaw. Nakatayo si Elias malapit sa counter. Nakahalukip-kip. Pinapanood akong pumasok bitbit ang mga pinamili ko. Na parang nalate ako sa shift ko sa trabahong siya ang boss. Late ka. Sabi niya. 6:30 pa lang. Sagot ko. Traffic kasi sa EDSA. Hindi man lang lumingon si Danica mula sa TV. Gutom na ako. Kaninang 5:00 pa ako naghihintay. Gusto kong maging totoo sa inyo. Nagluto pa rin ako. Gusto kong maging totoo dahil alam ko. Maraming babaeng makakarinig nito ang makakarelate sa ganoong klaseng pananahimik. Yung paglunok mo sa isang maliit na insulto. Tapos susundan pa niya isa. Sasabihin mo sa sarili mo na mas mabuti na ang tahimik kaysa magawe. Hanggang sa hindi na pala maliit ang hinihinging kapalit. Kumilos ako sa kusina swatch pahingang go-off si blazer ko. Hinuhugasan ang kawaling pwede namang si Elias ang nahugas. Pinupunasan ang counter na 4 na beses dinaanan ni Danica noong hapong iyon nang hindi man lang naglilikpit. Ang palabas sa TV. Panay ang tawa. Kasabay ngang bawat kalampak ang nagamit na hinuhugasan ko sa kabilang kwarto. Nang maluto ang manok. Ang mashed potato. At ang green beans. 50 minuto na akong nakauwi. At hindi pa ako nakakaupo kahit isang beses. Nagdala akong 2 punong plato sa hapag-kainan. At tinawag sila na kakain na. Umupo si Elias na parang isang customer sa restaurant na nagbayad na ngang tip. Si Danica. Nanatili sa pewesto niya. Nakatingin pa rin sa TV. Hanggang lik pa rin ang kumot. Daling mo na lang dito. Sabi niya. Sabay kumpas ng kamay papunta sa sala. Nang hindi man lang lumilingon. Komportable na ako dito. Tiningnan ko ang mesa. Tiningnan ko ang sofa. Tiningnan ko ang asawa ko. Nahihintay kung may sasabihin siya. Kahit ano. Para ipagtanggol ako sa harap-harapang pambabastos na ito. Pero walang ginawa si Elias. Kinunsinti pa niya. Dalhin mo na lang yung plato sa kanya. Siena. Sabi niya. Hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa pagkain niya. Huwag mo na palakihin. Ang linyang iyon. Huwag mo na palakihin. Madalas ko iyang naisip ngayon. Dahil iyon ang mismong sandali kung saan ang isang maliit na tampo ay naging isang permanenteng peklat. Mainit pa ang makamay ko mula sa pagluluto. Naninibago pa ang jila ko kapag itinatawag. Ako namigataw sa bago kong apelyido. At sa sandaling iyon, may isang bagay sa loob ko na matagal nang nagpapasensya. Ang tuluyang naubos. Pwede siyang kumain sa mesa. Sabi ko. Tulad na ching. Tumahimik ang buong paligid. Maliban sa TV, napatuloy pa rin sa pagtawa. Dahan-dahang lumingon si Danica. Parang kailangan niya ngan 3 buong segundo para iproseso ang paglaban ko. Excuse me. May mga paa ka naman. Sabi ko. Mas matapang ang boses ko kaysa sa nararamdaman ko. Nandito lang ang mesa. Wow! Napabuntong hininga si Danica. Sabay tawang ang peke. 3 araw palang kasal. Nag-aastang reyna ng bahay. Natsijiw sa eri ang gatsinidor ni Elias.
May nakita akong nagbago sa mga mata niya. Hindi pag-alala sa akin. Hindi inis sa kapatid niya. Kundi inis dahil nasira ang sistemang nakasanayan nila. Tumayo siya ng napakabilis. Kaya umingit ang upuan sa sahig. Huminingi kang ang tawad sa kanya. Madiin niyang utos. Hindi. Sagot ko. Gusto ko sanang sabihin na nakita kong paparating ang kamay niya. Pero hindi. Isang segundo. Nakatayo ako sa sarili kong dining room na ipinaglalaban ang karapatan ko. Sa susunod na segundo, namamanhit na ang pisngi ko. Umuhong ang tenga ko. Huli na nang maproseso ang utak ko kung ano ang nangyari. Parang huminto ang oras pagkatapos ang tuno ang sampal na iyon. Isang malakas at pinal na tunok na nagsasabing, may nakbago na sa bahay na iyon. At hindi na ito may babalik pa. Umuhong ang tenga ko. Nakita ko sa liwanag ng TV ang mukha ni Danica. Nakanganga siya. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa tuwa. Parang buong gabi niyang hinihintay na mangyari ito. Hindi ako umiyak. Gusto kong linawin iyon. Dahil alam kong inaasahan ng matao na iiyak ako sa parteng ito ng kwento. Pero wala pang luha. Ang naramdaman ko, isang nakakapanindig balahibong linaw ng isip. Yung tipong alam mo na sa sarili mo na nakapagdesisyon ka na. Bago pa man pumadyag ang puso mo, tiningnan ko ang plato ko. Umuusok pa rin sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos, nang walang sinasabing salita, hinawakan ko ang dalawang gilid niyang plato. At itinulak ito ng malakas. Dumausdos ang manok sa sahig. Kumalat ang mashed potato sa pinto ng cabinet. Bumagsak ang mangkok niya green beans malapit sa sapatos ni Elias at nabasag ng napakalakas. Kaya napatalon si Danica sa ilalim ng kumot niya. Tiningnan ni Elias ang kalat. Tapos tiningnan niya ako. Parang ngayon niya lang narealisin na ang babaeng pinakasalan niya ay hindi pala asong pwede niyang turuan. Lilinisin mo yan. Mababa pero madiin niyang sabi. Hindi. Inulit ko. Hindi ko lilinisin yan. Tumalikod ako. Umakyat sa itaas. Nilok ang pinto ng banyo. At umupo sa gilid ng bathtub. Namumula pa rin ang piskik ko sa ilalim na palat ko. Hindi ako umagulgol. Huminga ako ng malalim. Pasok. Labas. Binibilang ang bawat hininga na parang mga hakbang palabas ng bahay na iyon. Nong gabing iyon, hindi ako natulog sa kwarto namin. Natulog ako sa sofa bed sa kwartong dapat sana ay magiging opisina. Nakatingin sa kisama. Inaalala ang tunog, nege sarili, kung kamay na nagdedesisyong tapos, na ang kasal na ito. 3 araw pa lang matapos itong maging legal, kinaumagahan. Umasta si Elias na parang walang kakaibang nangyari. Naktimpla siya na kape. Tinanong niya kung gusto ko raw ba ang itlog. Walang sorry. At naintindihan ko. Pinanot ko siyang sumasabay sa kanta sa radyo. Na parang nangyari kagabi ay isang maliit na bagyo na lumipas na. Wala sa bokabularyo niya ang pahingingang tawat. Umupo ako sa harap niya sa masang iyon. Bakat pa rin sa sahig malapit sa kabinet ang mansangang patatas. Pinagmasdan ko ang mukha niya kung naiintindihan ba niya ang bigat ng ginawa niya. Wala. Tinanong niya lang kung naset ko ba ang timer ng coffee maker para bukas. Parang pinag-usapan lang namin ang mga gawain sa bahay. At hindi ang pagkasirangang tiwala ko sa kanya. Bumaba si Danica makalipas ang 1 oras. Tiningnan ang mukha ko. At sinabing, dapat matuto kang pumili ng awayin mo. Tapos nagsalin siya ng cereal na parang nakokomento lang sa lagayng panahon. Imbes na sa katotohanang sinampal ng kapatid niya ang asawa nito dahil lang sa isang plato ng pagkain. Tinawagan ko ang matalik kong kaibigan. Si Rika. Nasa loop akong sasakyan sa parking lot ng opisina bago ako pumasok. Wala akong planong sabihin sa kanya ang lahat. Pero nang kamustahin niya ang buhay may asawa. Bumuhos ang lahat ng hindi ko mapihilan. Ang hapunan. Ang sampal. Ang plato. Ang katahimikan pagkatapos. Tumahimik siya ng matagal. Pagkatapos ay sinabing, Sienna. Hindi lang iyan isang masamang gabi. Isang pattern iyan na maagang nakpakita.
kailangan mong magdesisyon ngayon kung paniniwalaan mo ba ang nakita mo. Nanatili ako sa parking lot ng 10 minuto pagkatapos naming mag-usap. Nakatitik sa sarili kong refleksyon sa rearview mirror. Tama siya. At alam kong nagsimula na akong magdesisyon noong itinulak ko palayo ang pilatong iyon. Pumasok ako sa trabaho na may nakahandang palusot kung sakaling may magtanong tungkol sa pasasapang ako. Tumama sa pinto energy cabinet. Iyon ang plano kong sabihin. Walang nagtanong. Pero habang nakaupo ako sa desko noong hapong iyon, nakatitik sa isang proposal na hindi ko maintindihan. Gumawa kong sarili kong plano. Kung inisip ni Elias na utang ko sa kanya ang pananahimik dahil lang sa pinakasalan ko siya, gagawin kong pinakamahal na bagay ang pananahimik na iyon. Nagsimula akong magmasid sa paraang hindi ko ginawa nun. Hindi sa malilight nilang pang-insulto. Kabisado ko na iyon. Kundi sa mga papeles. Sa folder ngang dokumento sa opisina ni Elias sa bahay. Laging nakalok iyon. Pero palagi niyang nakakalimutang ilok ang drawer sa ilalim nito. Mga bank statements. Isang joint account na binuksan niya isang linggo bago ang kasal namin. Pinasukan niyang pera mula sa account na nakapangalan kay Danica. Noong unang gabi ko itong makita. Nangingini ang mga kamay ko. 2 beses kong binitawan ang folder bago ko maintindihan ang mga numerong nasa harap ko. Sabi ko, sa sarili ko. Kinukumpirma ko lang ang hinala ko. Wala akong ginagawang masama sa pag-alam ng sarili kong estado sa pera. Umabot ng 4 na araw bago ko nabasa lahat. Ginagawa ko ito sa gabi kapag nag-overtime si Elias at lumalabas. Si Danica kasama ang mga kaibigan. Doon ko naintindihan ang totoo. Hindi lumipat si Danica dahil sa isang bad breakup. Lumipat siya dahil may utang siya. Isang malaking halaga. Inutang mula sa trucking business ng pamilya nila ilang taon na ang nakakalipas. Walang formal na kontrata. At palihim itong tinatakpan ni Elias gamit ang pera na. Simula noong araw ng kasal namin, ay legal na pag-ari naming mag-asawa. Ang pirma ko, na 3 araw pa lang, ay nakatali na sa utang na hindi ko naman inutang at hindi ko man lang alam na nag-exist. Nakita ko ang malumang record ng transfer. Halos 2 taon na ang nakakalipas. Inilipat ang pera mula sa business account papunta sa personal account ni Danica. Nakalagay lang ay cash advance at reimbursement. Tapos nakita ko ang mamas bagong record. Iyong ginawa pagkatapos ng kasal namin. Ganon pa rin. Pero galing na sa account na legal na pag-ari naming, 2 ni Elias. Inabot ako ng hating gabi isang Martes. Pinaktukma-tukma ko ang mga petsa at resibo. Gumawa, ako, NG, timeline, sa isang notebook, na itinago ko sa lubi NG kahong, NG sapatos. Ang tanging lugar sa bahay na alam kong walang mag-iisip na mahanap. Hindi ko siya kinompronta agad. Natutunan ko na ang pag-away na walang ebidensya ay madaling baliktarin. Madaling sabihin ng isang taong sanay magmanipula na isa lamang itong hindi pagkakaintindihan. I'm na magali. Kumuha ako ng medya kopya. Pinikturan ko ang mga bank statements gamit ang phone ko. In-upload ko sa isang cloud folder na hindi alam ni Elias. At palihim akong nakipag-ugnayan sa isang abogado. Si Attorney Camille Ferreira. Nirekomenda siya ang isang katrabaho kong dumaan din sa magulong hiwalayan noong nakaraang taon. Nakita kami sa lunch break ko sa isang maliit na opisina sa Makati. Nakasara ang mga blinds laban sa araw. Naalala ko. Parang nahihiya pa ako habang inilalapag ang folder. Parang ang pakuhang abogado ay sobrang reaksyon para lang sa isang sampal at mga tinagong bank statements, pero hindi iyon pinalampas ni Attorney Camille. Pinakinggan niya ang buong kwento nang hindi sumasabat. Nagsusulat lang siya paminsan-minsan. At nang matapos ako, ibinaba niya ang ballpen niya at sinabi ang isang bagay na dala-dala ko hanggang ngayon. May mga taong hindi naghahanap ng asawa. Naghahanap sila ang solusyon. Sa problemang sila rin ang gumawa. Ang tanong, papayag ka bang maging solusyon? O mas gusto mong maging malaya? Pinili kong maging malaya. Ipinaliwanag ni Attorney Camila ang mga susunod na hakbang. Kung paano tinatratong batas sa Pilipinas ang mga utang ng mag-asawa na hindi ipinaalam bago ang kasal. Kung bakit mahalaga ang petsa ng mga transfers.
At kung paano ko dapat ipunin ang mga ebidensya nang hindi nagdududa si Elias na gumagawa na akong kaso. Imbes na naktitis lang sa pag-adjust. Pasensya ang pinakamalaking sandata mo ngayon. Sabi niya sa akin. Hindi galit. Ang galit. Magbibigay lang ng babalas sa kanila. Ang pasensya. Tahimik na nagsasarang pinto sa likuran mo. Sa sumunod na 3 linggo. Inipon ko lahat ng kailangan ko. Habang nagpapanggap na isang asawang tahimik na tinatanggap ang kapalaran. Nagluto akong hapunan. Nag-overtime sa opisina. Hinayaan ko si Elias na isiping nakalimutan ko na ang nangyari. Minsan, sinubukan pa niyang mag-sorry. Pero parang reklamo imbes na pag-amin ng kasalanan. Alam mo namang hindi ako ganun. Sabi niya isang gabi. Hindi makatingin ng diretso sa akin. Pinuno mo lang ako. Wala akong sinabi. Hinayaan ko siyang isiping ang pananahimik ko ay pagpapatawad. Hindi niya alam. Nag-imbentaryo na ako. Mas naging mayabang, si Danica sa mga linggong iyon. Minsan, ipinagmamalaki pa niya kung paano siya palaging inililigtas ni Elias. Kung paano hindi na kailangang malaman ng tatay nila ang bawat detalye ng negosyo. Kung paano ang pagiging pamilya ay nangangahulugang hindi ginagawang isyu ang pera. Hinayaan ko siyang magsalita. Bawat salita niya ay naging pader na tahimik kong itinatayo. Isang usapan. Isang screenshot. Isang bank statement. Dumating ang pagkataon isang Huwebes ang gabi. Nakalimutan ni Elias na isara ang laptop niya sa counter ng kusina habang may kausap sa phone sa labas. Nakabukas ang email niya. Usapan nila ng accountant ng negosyo nila. Pinag-usapan kung paano ayusin ang utang ni Danica gamit ang joint account namin. Nang hindi lumalabas bilang withdrawal sa anumang opisyal na record. Hindi na lang ito pabor sa pamilya. Isa na itong panloloko sa pera. Isang bagay na pwedeng magdalangang malaking problema sa negosyo at kay Elias mismo. Pinikturan ko ang bawat pahina. 2 araw ang lumipas. Nakita ulit kami ni Attorney Camille. Sa pagkakataong ito, ang kapal na ang folder na dala ko. Kung totoo ang dokumentong ito at tugma ang ngapats, sabi niya. Ito ang maupapanelo sa kaso mo. Hindi lang para sa legal separation at annulment, kundi para siguraduhin walang utang na may papasa sa iyo. Nag-file kami ng legal separation nung Lunes. Eksaktong 6 na linggo pagkatapos ang kasal. Umalis ako ng bahay noong linggo ring iyon. Lumipat ako sa isang maliit na apartment malapit sa opisina. Tinala ko lang ang mga gamit na pag-ari ko bago ang kasal. Wala akong kinuha na pwedeng sabihin ni Elias na ninakaw ko. Gusto kong malinis ang record ko. Wala siyang pwedeng ibato sa akin. Ako ay isang babaeng nagdokumento ang katotohanan at umalis ng walang bitbit. Pero taas no, noong una. Sinabi ni Elias na nag-iinarte lang ako. Ang drama ko ra. Ang utang daw ni Danica ay problema ang pamilya na walang kinalaman sa pagsasama namin. Kinalimutan niyang ang pangalan ko ay legal nang nakatali doon. Pero hindi nakikinihang mga papeles sa tono NG boses. At sinigurado ni Atty. Camille na bawat dokumento ay magsasalita gamit ang mga numero. Hindi magapalusot nang ilabas ang mga rekord ng transfer sa korte. Hindi lang ito nanatili sa kaso namin. Obligasyon ni Atty. Camille na ipaalam ito sa abogado ni Elias. At ang abogado niya. Dahil ayaw mapahiya. Ay, ipinaalam agad ito sa kliyente niya. Mula ron. Nakarating ito kay Don Walter. Ang tatay ni Elias na nagpalagong ng negosyo nila sa loob ng 3 dekada. Hindi siya natuwa nang malaman niyang palihim na inilalabas ang pera ng walang paalam. Para lang bayaran ang utang ng anak niyang babae. Nagpatawag agad siyang investigasyon sa kumpanya nila sa loob lang ang ilang araw. Ang nagsimula bilang kaso ang hiwalayan namin. Pagkalipas ng 2 buwan, ay naging isang malaking iskandalo sa kumpanya nila. Hindi ko pinlano iyon. Huminto lang ako sa pagprotekta sa katahimikang hinamit nila para manloko. Ang settlement na sumunod ay hindi kasing drama ang napapanood sa TV. Walang nagsisikawan sa korte. Walang malaking pasabok sa harap ng judge. Isang tahimik lang na conference room. Sandamakmak na dokumento.
At ang abogado ni Elias na tahimik siyang pinapayuhan. Nadinig ko hanggang sa kabilang kwarto. Nakapa lumaban pa siya. Mas madidiskubre kung paano nila minanipula ang pera. Sinubukan pa ni Elias na sabihing problema iyon ng pamilya at walang kinalaman sa kasal namin. Sumagot si attorney kami. Inusot niya sa mesa ang isang dokumento. Ang transfer na ginawa 4 na araw pagkatapos naming ikasal. At tinanong niya kung paano naging problema lang ng pamilya ang isang transaksyon na may legal na pirma ko. Wala siyang may sagot. Kahit ang abogado niya. Tahimik lang. Umalis ako dala ang settlement na sapat para makapagsimula ulit. Bayad sa una at huling buwang upa sa mas mayos na apartment. Kotseng nakapangalan sa akin. At ang pinakamahalaga. Ang pangalan ko ay tuluyang tinanggal sa anumang utang ni Danica. Nakadokumento. Nakarehistro sa korte. Para hindi na ito bumalik sa akin kailanman. Humingi ng hiwalay na meeting si Don Walter sa pamamagitan ni Attorney Camille. Pagkatapos ng investigasyon sa kumpanya nila, muntik na akong hindi pumunta. Pero sa uli, nanaik ang kuryosidad ko. Mas muha siyang matanda ngayon kaysa noong kasal namin. Humingi siya ng tawad sa paraang alam kong totoo. Kahit huli na para baguhin ang lahat. Pinalago ko ang kumpanyang iyon sa pag-aakalang magsasabing ng totoo ang mga anak ko. Sabi niya, mali ako sa isa sa kanila. At huli na nang mapansin ko. Hindi ko kailangan ang sorry niya para maging buo ulit. Pero tinanggap ko pa rin. Dahil may mga pintong mas magandang isara ng dahan-dahan kaysa ibaksak. Nabalitaan ko na lang na pinalayas na si Danica sa bahay ni Elias ng buwan ding iyon. Ang pabor na hinihingi niya ay nakita rin ng pamilya nila bilang isang pambibihag na sumobra na. Wala akong naramdamang tuwa doon. Ang naramdaman ko lang ay ang tahimik na ginhawa ng pagsasarang ng pinto. Sa isang bagay na hindi naman talaga matibay mula pa noong una. Nawala ang pasa sa pisngi ko makalipas ang isang linggo. Tulad ng karaniwang pasa. Ang hindi agad nawala ay ang natutunan ko. Na kapag may nagtaas ng kamay o boses para kumbinsihin kang pwede nilang tapakan ang pagkatao mo, ang pinakatamang reaksyon ay hindi ang manahimik at umasang magbabago sila bukas. Ang tamang reaksyon ay isulat at idokumento ang lahat ng nakikita mo. Dahil ang katotohanan, kapag naidokumento, ay sisingil sa kanila sa tamang panahon. Noong gabing umalis ako, maisa kong inayos ang magamit ko sa kotse. Tinanggihan ko ang alok ni Elias na tulungan akong magbuhat ng magakahon. Tinanggihan ko ang pagpapanggap ng isang mapayapang paalam. Pinanot lang ako ni Danica mula sa bintana sa itaas. Nakahalukip-kip. Walang sinasabi. Hindi ko siya kinawayan. Hindi ko na kailangan ang atensyon niya. At tingin ko, naintindihan niya rin na ang katahimikang ginamit niya. Sa loob ng maraming taon ay naubos na. Tinanong ako ang nanay ko ilang linggo pagkatapos maayos ang lahat kung pinagsisihan ko bang pinakasalan ko si Elias. Dahil ang bilis nitong natapos. Sinabi ko sa kanya ang totoo. Hindi ko pinagsisihan ang kasal. Kundi ang sarili ko na nakakalang ang pananahimik ay katumbas ang kapayapaan. Ang kapayapaang nakatayo sa pananahimik ng iba ay hindi totoong kapayapaan. Isa lang itong utang na balang araw ay sisingilin ka rin. Madalas kong naisip ang Lunes ng gabing iyon. Ang tunok, nege pilatong, dumudulas sa mesa. Ang mga green beans na, kumalat sa sahig na, ni minsan, ay hindi, inalok ni Elias na linisin. Hindi ko pinagsisisihang itinulak ko ang platong iyon. Ang pinagsisisihan ko ay ang bawat hapunan bago iyon, nanagayin ako ng tahimik. Naniniwalang utang ko ang kapayapaan sa mga taong hindi man lang naisip na ibalik ito sa akin. Ang isang desisyong iyon na huminto sa pagsisilbi sa mga taong hindi man lang nagpasalamat. Iyon pala ang unang domino na magpapabagsak sa kanila. Hindi iyon nakita nina Elias at Danica. Dahil hindi nila inakalang napapansin ko ang mga kalokohang ginagawa nila patalikot. Tinanong ako ang isang katrabaho ko kamakailan kung babalik na ba ako sa pagdadate ngayong lumipas na ang ilang buwan. Sabi ko sa kanya, hindi ako nakmamadali. May mahalaga akong natutunan sa lahat ng ito. Ang pag-alaga at ang pagkontrol ay pwedeng maging makamuha kapag nasa kabilang dulo kang mesa. At kailangan mong distansya para makita ang pagkakaiba.
Hindi na ako makakamali ulit. Maayos na ako ngayon. Bagong apartment. Parahong trabaho. Napromote pa ako habang inaakala ng lahat na nakmumukmok lang ako. Nakakatawa kung paano akalain ng nga tao na ang pagilom ay pagiging tahimik lang. Nagluluto na ako para sa sarili kong gayon. Minsan bonggang pagkain. Minsan itlog at tinapay lang. At sa bawat pagkakataong umuupo ako sa sarili kong mesa para kumain, wala nang kumukumpas ng kamay sa akin mula sa sofa. Wala nang tumatawag sa dignidad ko bilang isang pindutan na aksidenteng napindot. Nag-ayos akong mesa para sa isa. At sa unang pagkakataon, sapat na ang pakiramdam na iyon.